Hello po mga kabayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ni Senator Ping Lacson. Ito po ay pinag-uusapan na po ngayon. Pinag-uusapan na po ngayon sa social media. Ito pong pahayag at kumakalat po ito. Grabe po. Ayon po kay Senator Ping Lacson, basahin po natin ang pinag-uusapan na po ngayon sa social media. Ito po. Ayon po kay Lacson, mga kababayan. Yan po. Yan po ang pinag-uusapan na ngayon. Ayon po kay Lacson, mga kababayan, Ping, iginiit na mas nirerespeto ngayon ang Kamara kaysa Senado. Unbelievable. We never imagined this situation. Mas mataas ang pagtingin ng tao sa House of Representatives kaysa sa Senado. Senator Ping Lacson. Mga kababayan, yan po ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Nag-uulyanin na po ba si Senator Lacson? At nasasabi niya na karespe-respeto na daw po ang Kamara o ang House of Representatives. Samantalang parehas po ang Senado at ang House of Representatives ay isinusuka po ng majority ng mga Pilipino. Di hamak na mas marami po magnanakaw sa House of Representatives. Hindi po ba? Saan kaya humuhugot ng kapal ng pagmumuka si Senator Lacson? At ito'y nasabi niya, mga kababayan. Ilan na lang po sa Senado ang nakakakuha po ng tiwala sa taong bayan. Ilan na lang po dyan. Hindi po ba? Sa mga senador ang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Samantalang kayo, nagkaroon ng pagkakataon, nakahawak kayo, katulad mo, nakahawak ka ng isang napakagandang posisyon, katulad ng chairmanship, ang Blue Ribbon Committee. Ano ginawa mo sa iyong investigasyon? May nangyari ba? May nangyari ba sa mga investigasyon ng korupsyon, lalong-lalo po ang iskandalo sa flood control? Hindi po ba trilyon ang pinag-uusapan, daan-daang bilyon? Ano po ang nahita ng taong bayan sa iyo? At ano po ang nahita ng taong bayan sa House of Representatives? Meron po ba? Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Senator Lacson. Ikaw lang yata ang rumirespeto at yung mga naniniwala sa iyo at yung mga nakikinabang sa pamahalaan ang naniniwala sa iyo yata. Hindi kaya? Grabe, no? Para sabihin po ni Senator Lacson, ito po'y pinag-uusapan sa social media na mas nirerespeto pa raw ngayon ang House of Representatives o ang Kamara kaysa sa Senado. Karespe-respeto po pala. Karespe-respeto po pala kay Senator Lacson. Pag po ang paglilingkod na katulad niyang politiko, ay ang issue po'y puro korupsyon. Pagka po pala puro pagnanakaw ang issue ng politiko, ay dapat pong irespeto at karespe-respeto. Unbelievable. Ganyan po pala tumingin ng respeto at magbigay ng karespe-respeto si Lacson. Ang issue ay mahigit 3 taong korupsyon at pinapatunayan din po yan ng Korte Suprema kung saan po nilalagay ang pera ng taong bayan. Ang buwis ng taong bayan ay nilagay lang nila ng mahigit 3 taon saan po? Sa mga program na pinaghati-hatian ng mga politiko magnanakaw di umano. Pero yan po ay karespe-respeto po kay Senator Lacson. Kaya nga po ulitin po natin, saan kaya kumukuha ng kapal ng pagbumuka si Senator Lacson? Saan kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. O kaya'y nag-uulyanin na? At hindi alam ni Senator Lacson na pati siya ay kasama sa may issue ng maleta. Pati siya ay itinuturo ng mga Marines na nakapag-deliver sa kanila. Hindi kaya? At kasama niya yung best friend niya na tinatawag na tuta. Hindi kaya? At lalong-lalo na, di po ba?
sa House of Representatives. Ilan po ang pumirma ron sa impeachment na kailangan nilang proteksyonan ang kanilang sarili? 250 plus na mga congressman kasama ang mga party list representative na pumirma para ma-impeach si Inday, para maproteksyonan ang kanilang mga political career. Hindi kaya sangkot din yung mga tao na yon dahil pinaputok ni Leandro Libiste, ni Congressman Libiste, na grabe po ang suhulan para bumoto ka lang ng yes para ma-impeach sa House of Representatives ang Vice President. Merong 20 million, may 5 million mga bonus, may 3 million every month, at meron pang daan-daang bilyon para sa kanilang mga distrito. Mucho dinero pagdating sa pera ng taong bayan ang House of Representatives at gamit na gamit ang impeachment. Pero pagdating po kay Senator Lacson, mas katiwa-tiwala, nirerespeto daw po ang House. Ang tanong natin, nung hindi po ba napapalitan si Tito Soto, karespe-respeto po ba ang Senado? Nagtatanong lang po si Kamanong. Nung hindi napapalitan si Tito Soto bilang Senate President, at pati ikaw, hindi ka pa napapalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, karespe-respeto ba kayo? Nagtatanong lang po. Karespe-respeto po ba kayo? Kayo po mga kababayan, ano sa tingin nyo? Karespe-respeto po ba sila nung hindi po sila napapalitan sa kanilang mga chairmanship at sa pagiging Senate President si Tito Soto? Karespe-respeto po ba? Ngayon nga lang gumaganda ang imahe ng Senado. Mula po nung mapalitan sila, bumabalik po ng konti kahit papano may konting respeto. Dahil po mababalik po ang tiwala kahit papaano sa Senado kung yung hindi nagawa ni Soto at ni Lacson na porsigidong tukuyin at panagutin sa investigasyon, malalim na investigasyon sa korupsyon, hindi nila nagawa. Umaasa ngayon tayo na maipagpapatuloy at magagawa ito sa pangunguna po ni Pia Cayetano at ni Senador Rodante Marcoleta. Ni Senator Pia Cayetano dahil magtatandem sila dahil pareha sila abogado. Excuse me po. Hindi po ba? Sana po, para naman bumalik ang tiwala kahit papaano ng taong bayan, ay maimbestigahan, talagang puspusan at talagang seryosong investigasyon, walang exempted dahil napakaraming congressman na mga involved dito at mga senador. Pati ang palasyo, ayon na rin mismo sa kanyang ate. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nag-uulyanin yata mga kababayan at pilit pong ginagawang tanga at bobo ang mga Pilipino para sabihin po na isang senador na wala na raw po ang respeto sa Senado at napunta na raw po sa House of Representatives. Samantalang nung sila ay nasa posisyon, parehas pong walang karespe-respeto na at hindi na po nakakakuha ng respeto sa majority ng taong bayan kasama mga OFW sa dalawang ahensya na ito, sa dalawang institusyon na ito. Hindi po ba? Pambihira. 19 Congress, natapos ang 19 Congress, puro corruption. Tapos ngayon, corruption na naman, 20 Congress. Tapos, respeto pa sila, mahindot sila. Unbelievable. Maraming salamat po mga kababayan. At napapatawa po tayo ni Senator Lacson, mga kababayan. Dahil po yata sa katas ng maleta, nakakasira na po ng ulo ang katas ng maleta at nagbibigay na po ng Alzheimer, mga kababayan. Hindi kaya? Thank you po sa nakagusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, Ani Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi
Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero ng USA, Randy Crispino ng Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia ng Bacolod City. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po tayo mga kabayan at samahan po natin ang maraming dasal at panalangin nang tayo po'y magabayan sa pang-araw-araw ng ating buhay. Maraming salamat po. Bye-bye!